Kanina pa kayo parang mga kitikiti dyan. Ano bang problema? Mahinang asik ni Ira sa dalawang kaibigan na sina Sheena at Cheryl. Panay kasi ang hagik-hikan ng mga ito. Kasi naman, ang gwapo talaga niya. Impit na tili ni Cheryl, isang teller ng bangko. Oo nga, at balita ko mayaman daw yan. Segunda naman ni Sheena na tinakpan pa ang bibig. Ito ang engineer sa kanilang magkakaibigan. At sino naman ang tinutukoy niyo, Aber? Baka nakakalimutan yung nasa simbahan tayo at kasal ni Mina to. Ang tinutukoy ni Ira ay ang isa pa nilang kaibigan na ngayon ay nasa harap na ng altar kasama ang kasintahan nitong si James, na mamayarid lang ay magiging asawa na nito. Si Mina naman ang guro sa kanilang apat. Ayun o, di ba ang gwapo? Itinuro ni Sheena ang isang lalaking nakaupo sa unahan sa kaliwang hilera ng mga upuan. Kung hindi siya nagkakamali, ito ang best man ni James. Grabe, kung wala lang talaga akong asawa, kanino ko pa yan inakit? Lantarang wika ni Cheryl. Ako nga rin, gosh, kahit yata sino matutulala sa kanya sa itsura niyang yan, makalaglag panty talaga. Muling segunda ni Sheena. Aba, mangilabot nga kayong dalawa sa mga pinagsasasabi niyo. Baka nakakalimutan niyong may asawa at mga anak na kayong pareho. Parang propesor ang sita ni Ira sa mga ito habang iiling-iling. Daig niyo pa mga dalaga kung makaasta. Umayos nga kayong dalawa at baka makurot ko kayo sa mga singit niyo. Isa pa, maano bang mag-focus muna tayo kay Mina? This is her day at ibigay na natin to sa kanya. Dagdag pa niya. Sabay siyang inirapan ng dalawa. Ang KG mo talaga kahit na kailan, manang Ira. Naninilos ang ngusong sabi ni Sheena. Paano hindi magiging KJ yan? Napaglipasan na ng panahon. Kaya hindi na talaga ako aasang magkakaasawa pa yang si Ira. Biruin mo, sa edad niyang yan ni boyfriend hindi pa nagkakameron ng jowa. At malamang na unang ikinaiinis sa kanya ng mga lalaki ay ang pagiging istrikta niya. Para ka nga namang may kasamang propesora kapag siya ang kasama mo. Napaka-prim and proper ba naman? Abat, para sabihin ko sa iyo, Cheryl, kailanman ay hindi ko pinangarap na mag-asawa dahil sakit lang sa ulo ang mga lalaki. Depensa ni Ira sa sarili. Sus, ang sabihin mo, takot ka lang na magaya sa mga kapatid mong babae na iniwan ng mga asawa nila. Pambabara pa rin ni Cheryl sa kanya. Hey, that's below the belt. Hindi naman ginusto ng mga kapatid ko na iwanan sila. Talaga lang hindi makontento ang mga lalaki sa isang babae. Hindi na sumagot pa ang dalawa dahil bigla silang pinatayo ng pari. Sandaling natuon doon ang atensyon nilang tatlo. May ilang minuto rin silang nakatayo nang marinig ni Ira ang muling pagkahagikhikan ng dalawang kaibigan. He's looking at us! He's looking at us! Impit na tili ni Sheena. Naningkit ang mga matang nilingon niya ang lalaking kanina pa pinagkakaguluhan ng mga to. At huling-huli niyang nakatingin nga ito sa kanila, partikular sa kanya. Ngunit sa halip ng ngitian ay inirapan niya ang lalaki. Nakita pala yun ng dalawa niyang katabi kaya katakot-takot na kurot ang natamo niya sa mga ito. Aray naman! Sobra na kayo Inis niyang wika sa mahinang tinig. Ikaw ang sumusobra na, Ira. Ganoon mo ba talaga siya kahit? Ang lahat ng lalaki, in general? Aba, hindi na maganda yan. Para napatingin lang yung tao, irap na agad. Sabi ni Cheryl. Sa ayaw ko na tinitingnan ako Ano namang masama ron? Namewang si Sheena. At paano ka naman nakasisigurong ikaw nga ang tinitingnan niya? Hello, hindi lang ikaw ang may itsura sa ating tatlo, no? At para sabihin ko sa'yo, mas kapansin-pansin pa rin ang angkin naming anidog kaysa sa'yo na parang manang. Lalong nainis si Ira sa narinig, pero hindi na niya pinatulan pa ang mga kaibigan. Sanay na naman sila sa ganoong bardagulan. At kung sino ang pumatol, talo. What if bigla na lang siya manligaw sa'yo? Sasagutin mo ba, Ira? Out of the blue ay tanong ni Sheena. Humilig pa ito sa kanya para marinig niya ito. Umiling siya. Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo na hindi ako kailanman makikipagrelasyon sa kahit na sino. Mas gusto ko mag-isa, mas tahimik. What if lang naman? Saka, tingnan mo mala Jericho Rosales talaga ang datingan niya. Minus sa hair niyan tuwid na tuwid Very neat and clean siya, girl. Ganyan ang alam ko mga tipo mo dahil OC ka rin sa pagiging malinis. And look at his dimples. Gosh, kapag hindi pa siya tumigil sa kalilingon dito, baka mamaya himatayin na talaga ako. May pagka-exaggerated na sabi ni Cheryl. Hay nako, ewan ko sa inyong dalawa. Basta ako, focus muna ako sa kasal ni Mina. Dahil kanina pa tayo nililingon ng mga tao rito dahil sa ingay nyo. Ang hihitad nyo.
Kami raw, ikaw kamong maingay. Hindi pa tatalong tugon ni Sheena. Muli, mas pinili ni Ira ang manahimik na lang. Wala rin naman kasing patutunguhan ang usapan nilang tatlo dahil iikot at iikot lang yun sa kanya at sa pagiging NBSB niya. Ewan nga ba niya kung paano niya natitiis ang ugali ng mga ito? They've been friends for almost 2 decades now. Magkaka-schoolmates sila ng college. Iba-iba ang kurso nila, ngunit dahil sa philo subject ay nagkakilala silang 4. They all hate that subject, kaya para lamang pumasa ay nagtulungan sila. Doon na nag-umpisa ang pagkakaibigan nila. Pagkatapos ng seremonya sa simbahan ay dumiretso na sila sa reception. Ginanap yon sa isang 5-star hotel sa Makati dahil mayaman naman si James. May-ari ito ng isang restaurant na may 5 branch sa buong Luzon. Alam ko na kung anong pangalan ni Pogi, sabi ni Cheryl habang kumakain na sila. Napataas ang isang kilay ni Ira sa mga kaibigan. Hanggang ngayon ba naman siya pa rin ang topic niyo? Mahiya naman kayo sa mga asawa at anak niyo, oh. Kasama kasi nila sa table ang pamilya ng mga to. Okay lang, Ira. Sanay na ako dyan kay Cheryl. Sagot ni Philip na asawa nito. Ganon din ako kay Sheena. Hindi naman talaga yun mawawala sa mga kababaihan. It's normal. Basta hanggang crush lang sa araw na to. Dahil kapag lumagpas pa, ibang usapan na yun. Segunda naman ni Terence, ang asawa ni Sheena. Narinig mo, girl? Tinaasan siya ng kilay ni Cheryl. Saka kung may reklamo ka, wag mo nalang ibuka ang bibig mo, pwede ba? Usapan to ng mga may asawa. Sagot ni Sheena saka tiningnan si Cheryl. Ano ro pangalan? Dali. Napailing na lang si Ira at ipinagpatuloy na ang tahimik na pagkain. Subalit hindi rin naman niya mapigilan ang makinig sa dalawa. He is Dave Antonio. Mahina pang tumili si Cheryl. Dave Antonio? Parang narinig ko ng pangalan niya. Sabi ni Sheena. Oo, naikwento na siya sa atin ni James noon. Pinsan niya yun at kasosyo rin sa negosyo. And guess what? What? Siya lang naman ang pinakabatang CEO ng Antonio Corporation. You mean The Antonio Corporation? Ang may-ari ng naglalakihang condominiums dito sa Maynila, pati na ang ilang construction firms, chain of hotels, and the famous La Verde Island? Ang tinutukoy ni Sheena ay ang pinakasikat at eksklusibong resort sa bansa. Yes! Sunod-sunod na tumango si Cheryl. Gosh, ang yaman pala niyang talaga. And he's coming. He's coming. May pagtapik pang nalalaman si Sheena kay Cheryl. Napatingin silang lahat sa tinutukoy nito. Ilang metro mula sa kinaroroonan nila ay tanaw nila ang lalaking kanina pa pinag-uusapan ng dalawa. Sabay pang napasinghap ang kanyang mga kaibigan nang tumigil ito sa tapat ng table nila. Hi. Bati nito sa pinaka-sexy na yatang tinig na narinig ni Ira. Kung hindi pa niya napigilan ng sarili, malamang kahit siya'y napapikit. Para kasi nanghaharana ang tinig nito. Idagdag pa ang pang-commercial nitong mga ngiti, na muntikan pang ikahimatay ng dalawa. Hello. Si Philip ang nagsalita sa kanila. Can I share with your table? Sabi kasi ni James, dito raw ako magpunta. Wala na kasing upuan nilaan para sa mga pinsan niya. Anitong hindi pa rin nawawala ang matamis ng ngiti sa mga labi. Kaya labas ang malalim nitong dimple sa kaliwang pisngi. Of course! Sabay pang tugon ni na Cheryl at Sheena. Upo ka dito. Itinuro ni Cheryl ang bakanting silya sa tabi ni Ira na katabi naman nito. Lihim na pinanlakihan niya ito ng mga mata. What? Patay mali siyang wika nito bago binalingan ang lalaking bagong dating. Ako nga pala si Cheryl. This is my husband Philip and our son Peter. Ito naman si Sheena and her husband Terence. And these little cuties are their twins, Daisy and Lily. Pakilala nito sa lahat ng naroon maliban sa kanya. Nice to meet you all. I'm Dave by the way. Pinsan ko si James. Sabi nito pagkaupo bago siya binalingan. How about you? What's your name? Lihim na napalunok si Ira. Hindi niya alam kung bakit, pero kakaiba ang dating ng aura nito sa kanya. Para itong magnet na hinihila siya palapit dito. And God, he's really handsome. Higit pa sa pagsasalarawan ni na Cheryl at Sheena ang itsura nito sa malapitan. Walang panama ang sinasabi ng mga itong kamukha nito si Jericho Rosales. With his eyes twinkling like bright star and a bone-melting smile, he was beyond being handsome. He's sexy, hot, and dead gorgeous. Dama niya rin ang magaang aura nito. Ira, huy! Untag sa kanya ng katabing si Sheena. Sinundot pa siya nito sa tagiliran.
Aha? Tanong niya ng balingan to. Napailing ito pati na si Cheryl. Si Dave naman at ang asawa ng dalawa ay tatawa-tawa. Wala na. Akala ko pa naman tatarayan. Yun pala tulalay. By the way, Dave, she's also our dearest friend, Ira Del Mundo. She's a flower shop owner, graduate of business management. May pagkamuda rin siya kasi NBSB. Sheena? Mahinang saway niya dito sa nalalaking mga mata. Pakiramdam niya'y gumapang na ang lahat ng dugo niya sa katawan sa kanyang muka. At kahit hindi niya nakikita ang sarili, alam niyang kulay kamatis na siya. Natawa ang lalaki. Wala na bang idadagdag pa ang mga sinabi mo? Tanong nito na kay Sheena nakatingin. Ano pa bang gusto mong malaman? Sagot naman nito na para bang wala siya roon. Anything. Oh, that's interesting. Ngumisi kay Ira si Sheena sabay kindat. Well, she's a man-hater, kaya ingat ka sa kanya dahil masuplada pa siya sa dilang suplada. Meaning she's single, right? Yeah, she's single and ready to mingle. Humagikik pa si Sheena sa kalokohan nito. But beware of her claws, kasi baka hindi ko pa nakakadais sa kanya may kalmot ka na. And nakalimutang sabihin nitong kaibigan namin na 37 na siya. Singit naman ni Cheryl. Mas lalong namula si Ira. Tigilan niyo nga ako, kung ano-anong sinasabi niyo hindi naman totoo. Mahinang singhal niya sa mga ito. Kung pwede nga lang maglaho na ay kanina pa niya hiniling. Nakakahiya talagang dalawang to. Lord, pwede bang isumpa ang ganitong klase ng mga kaibigan? Sigaw niya sa isip. Why? Totoo naman ang lahat ng sinabi namin Saka, hindi ba mas gusto mo yung lalayuan ka? O ayan, ibinigay na namin, kami na ang nauna. Sarkastikong tugon ni Cheryl. Wala siyang nagawa kung hindi ang paningkitan ito ng mga mata. Nginisihan lang naman siya nito. Alam niyang kanina pa siyang-siya ang dalawa niyang kaibigan sa pang-aasar sa kanya. You mean, she really hates every single man on earth? Bakit naman? Tanong ni Dave. Nasa himig nito ang pagiging interesado sa topic. Akmang magsasalita pa sana si Cheryl pero agad niyang pinasakan ng cookies ang bibig nito. Siguro tama na mga nasabi ng mga kaibigan ko patungkol sa akin, no? At kung may katanungan ka pa, idiretso mo na lang sa akin, wag na sa kanila. Ani Ira na hilaw ang pagkakangiti sa lalaki. Ganun ba? Can I have your calling card? Natigilan siya sa pagiging straightforward ni Dave. Calling card agad? Yeah, I want to do business with you. Yun naman kung gusto mo lang. Pinagmasdan niya ng matagal ang lalaki. Hindi pa rin kontento sa sagot nito. Pero wala naman siyang ibang mabasa sa mukha nito dahil nakangiti lang to sa kanya. Hoy girl, huwag ka nang tumanggi. He's a CEO, remember? Bulong sa kanya ni Sheena. Ano naman kung CEO siya? CEO rin naman ako Inis niyang tugon. At hindi nakaligtas sa kanya ang paglawak ng ngiti ni Dave. Ngiting kanina pag gumugulo sa sistema niya. Oo nga, but he owns a corporation. Huge company with lots of connection. Aba, malay mo naman at hindi lang dito sa Maynila makilala ang flower shop mo. Singit naman ni Cheryl. Wala naman siyang balak na ganoon sa flower shop niya. Ang mahalaga sa kanya, basta kumikita siya ng sapat, ayos na yon. Hindi na siya naghahangad pa ng branches dahil kukonsumo lang yun ang oras niya. Ang flower shop mong kukunin ko sa mga events namin. Pwede naman, hindi ba, Ira? Pero kung nag-aalangan ka pa rin, eto na lang. Dumukot si Dave sa bulsa ng suot nitong gray na coat at ibinigay sa kanya ang isang kapirasong papel. That's my calling card. Out of courtesy ay tinanggap naman yun ni Ira. Pareho pa silang natigilan nang magtama ang kanilang mga kamay. Para kasing may mainit na sensasyong gumapang mula sa kamay nito patungo sa kanya. Idagdag pang hindi siya nito hinihiwalayan ng tingin. Pakiramdam tuloy niya sila lamang ang tao sa mga sandaling yon. Wala ang naririnig nilang may kalakasang tugtog at mga tawanan. Sila lang talaga at ang mga puso nilang sabay na pumipintig. Alright! Pareho silang nagulat ni Dave nang marinig ang tinig na yon ng baklang host. Dahil tapos nang kumain ng ating newlyweds, let's do the tradition now. Sinong excited? Patiling wika nito. Nagsigawan naman ang lahat. Okay, may we call on our newlyweds here on the makeshift stage? Then I want every single woman to be in front. Sabi ng host. Excited namang nagtayuan ng mga kadalagahan. They were all anticipating to get the bouquet. Ang pamahiin kasi, kung sino ang makakasalo ng bulaklak, siya ang susunod na ikakasal. Ira, go! Pagkakataon mo na to.
Pang-aasar sa kanya ni Sheena. Oo nga, go na. Ikaw na lang kaya ang single sa atin. Segunda ni Cheryl. Pwede ba? Alam niya namang ayoko, ipipilit pa talaga. Nakahalokip-kip na sagot niya. Hindi na nakaimik ang dalawa dahil muling nagsalita ang host. Alright, narito na ba ang lahat? Wala nang hahabol? Teka lang, sabi ni Mina. Yes dear, ano yon? Tanong ng host dito. Kulang pa. Ira, please come here. Tawag sa kanya ng kaibigan. Para bang nag-usap-usap talaga ang tatlo na asarin siya. Ayan na, wag ka nang tumanggi dahil si Mina na mismo ang nagsabi. Nakangising wika ni Cheryl. Ira! Tawag muli sa kanya ni Mina. Tiningnan niya muna ang mga kasama sa table. Nang magtama ang mga mata nila ni Dave, bigla siyang napasinok. Bigla rin kasing bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi niya alam kung bakit pero ang naisip na lang niyang gawin para mawala iyon ay ang tumayo at magtungo sa pinakalikuran ng mga babaeng naghahangad na masalong bouquet. Hindi nga siya masyadong lumayo sa mesa nila dahil malapit yun sa unahan at bandang gitna pa. Nagsalita ulit ang bading na host. Alright, tumayo na rin si Miss Ira kaya wala na tayong hihintayin pa. Now, ladies and gentlemen, our gorgeous bride. Nagpalakpakan ng lahat. Ang iba ay sinabayan pa ng pagsipol nang tumalikod sa kanila si Mina. Naghanda naman ang mga babaeng gustong masalong bulaklak. Maya-maya pa sa hudyat ng host ay inihagis ni Mina ang bouquet kasabay ng tilian ng lahat. Ira never planned to get it. Lumayo pa nga siya ng bahagya na mas ikinalapit naman niya sa kanilang table. Subalit para namang sinusundan siya ng bulaklak. Ira! Sabay na tilini na Sheena, Cheryl at Mina. Nang tumingin siya sa ere, palanding na sa kanya ang bouquet. Oh my God! Bigla siyang nataranta. Hindi niya alam kung sasaluhin ba niya yon o hindi. At sa huli, inilahad niya ang dalawang kamay sabay atras. Subalit nagkasalabi ng mga paa niya at eksaktong nasalo niya ang bulaklak ay siya namang patagilid niyang pagbagsak sa kung sino, sa mismong kandungan nito. At ang mas nakakagulat ay walang kahirap-hirap na lumapat ang mga labi niya dito. Namilog ang mga mata ni Ira. Kahit ang mga nakapaligid sa kanila ay iisa ang naging reaksyon. Lahat ay sandaling natigilan, bago niya narinig ang malakas na sigawan ng mga tao. Good Lord! Tili ni Ira sa isip. Kagyat siyang napalayo sa lalaki na kasalo sa kanya, na walang iba kundi si Dave. Pero ang siste, hindi siya nito pinakawalan. Kaya't ang damping halik ay naging mas malalim pa. At kung hindi ba naman siya nasisiraan ng bait, kusang pumikit ang kanyang mga mata nang maramdaman ang malambot nitong mga labi at mabangong hininga. Para kasi siyang idinuduyan sa ere. Woohoo! Congrats! Congrats sa inyo! Kayo na ang susunod! Nangingibabaw ang tinig na yun ni Sheena at Cheryl na siyang nagpabalik sa kanyang katinoan. Mabilis niyang naitulak si Dave na kamuntikan pa nilang ikangod-ngod sa kung saan kung hindi ito naging maagap. Wow! That was unexpected! Bakit kaya hindi mo nalang ibigay sa kanya ang garter or handsome groom? Wala naman sigurong hindi nakakaalam na single pa rin si Mr. Dave Antonio hanggang ngayon. Sabi ng host kay James na ikinatawa at sinagundahan ng lahat. Ibibigay na yan! Ibibigay na yan! Ibibigay na yan! Iisang chant ng lahat. Okay, para matigil na kayo. Sige, ibibigay ko na kay Dave. Sandali lang at kukunin ko muna. Game na wika ni James bago ito lumuhod sa harapan ni Mina. Natigilan ng lahat nang pumaloob ito sa saya ng suot na trahe de boda ni Mina. Pag-alis nito roon, kagat-kagat na nito sa bibig ang garter. Muling naghiyawan ng lahat, lalo na nang lumapit si James sa table nila. Iba talaga ang karisma ng isang Antonio, pinsan. Ikaw na bang magpapaamo sa mailap na puso ni Ira? Biro pa nito na ikinapamula ng dalaga. Hanggang sa mga sandaling yun kasi, nakakandong pa siya kay Dave. Congrats, Ira! Sabay na sabi ni Sheena at Cheryl. Halata ang kasiyahan sa mukha ng mga to, pero hindi rin maikakaila ang panunodyo sa kanya. Sana all na lang talaga. Narinig niyang wika ng isang babae na kasama niyang sumalo kanina ng bouquet. Okay, so dahil meron na tayong maswerteng pair, imbitahin na natin sila dito sa unahan. Wika ng host. Napatingin si Ira kay Dave na hindi na yata mawawala ang malawak ng ngiti sa mga labi, pati na ang kislap sa mga mata nito habang nakatitig sa kanya. Ilang beses din siyang lumunok dahil halos mag-umalpas na ang puso niya sa dibdib. Let's go!
sabi ng lalaki sa kanya. Oh my God! Agad na pumulupot ang mga braso ni Ira sa leeg ni Dave nang bigla na lang itong tumayo at buhatin siya. Muling umugong ang malakas na sigawan at palakpakan sa paligid. Ibaba mo na ako, Dave. Kaya ko naman. Nauutal niyang wika. No, ibababa lang kita kapag nasa harap na tayo. Saka hindi ka naman mabigat. Ang gaan-gaan mo nga eh. Hindi na nakaimik si Ira dahil wala na rin siyang maisip na sabihin. At pagdating nila sa unahan, doon pa lang siya maingat na ibinaba ni Dave. Grabe naman si Mr. Antonio, prinsesang-prinsesa ang turing kay Miss Ira, right? Baling ng host sa kanya. Dama ni Ira ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Mabuti na lang at hindi inaalis ni Dave ang kamay nito sa siko niya. Kahit papaano, may lakas pa rin siyang tumayo. Okay, ngayong narito na kayo sa harap, syempre iisa lang naman ang gagawin nyo, ang ilagay ang garter sa isang legs ni Miss Ira. Alam mo naman kung paano yun gagawin, Mr. Antonio, hindi ba? Tanong ng host kay Dave. Yes. Alright, Miss Ira, dito ka na maupo. Itinuro ng host ang isang upuan na naroon lang sa tabi nila. Sumunod naman siya kaagad. Pagkaupo niya, lumuhod sa kanyang harapan si Dave. Ready, Ira? Ready. Mahinang tugon niya. Pakiramdam niya anumang sandali ay hihimatayin siya sa nerbiyos. Hiyang-hiya siya na kinakabahan. Muling lumakas ang hiyawan nang simula ni Dave na isuot sa kanya ang garter. At sa pagkagulat niya kung ano ang ginawa ni James kanina, yun din ang ginawa nito. Kaya naman hindi lang siya ang muntik ng himatayin, maging ang mga kababaihang naroon din kasama ang mga kaibigan niya. God! Napapikit ng mariin si Ira nang nasa may tuhod na niya ang garter. Hindi rin niya mapigilang panindigan ng mga balahibo sa katawan. Ganoon din ang paggapang ng kakaibang init sa buong sistema niya. Dahil ang mainit na hininga ng lalaki ay tumatama sa balat niya. Ganoon din ang minsanang pagtama ng malalambot nitong mga labi roon. Para siyang iginapos sa kinauupuan at hindi makagalaw. Maging ang paghinga niya ay pigil na pigil rin nang umabot na ang garter sa bandang gitna ng hita niya. Lord, please, patigilin niyo na po siya. Please, Lord, baka himatayin na ako. Mahinang dalangin ni Ira habang paliit na rin ng paliit ang pagkakabukas ng kanyang mga mata. Nang maramdaman niyang tumigil si Dave, doon pa lang niya nasubukang sumagap ng hangin. Manginig-ninig pa siya at naman niyang tunaw na tunaw kahit ang mga buto niya sa katawan. That was the very first time na nangyari ang ganoon sa kanya at sa harap pa talaga ng maraming tao. Ay, tapos na ba? Akala ko naman hanggang taas pa. Malanding wika ng host na tiningnan niya ng masama pero nginisihan lamang siya. Pero hindi pa naman dyan nagtatapos ang lahat. We want you, Mr. Dave Antonio, to kiss Miss Ira on her lips. Ano? Bulalas niya. Yes, you heard it. He will kiss you again. Parang ganun lang sa kanina, Miss Ira. Sagot ng host. Napatingin siya kay Dave na nakaluhod pa rin sa harapan niya. Nagkabit ito ng mga balikat. Walang problema sa akin kung ulitin natin ang ginawa natin kanina. Hindi naman yun counted dahil aksidente yun. Ba't nakuha pa talagang sumagot ng damuhong to? Okay, ladies and gents, bigyan natin sila ng signal. At umugong ang pinagpingking mga baso at kubyertos sa paligid, kasunod ng malakas na chant ng kiss mula sa lahat. Mariing nagdikit ang mga labi ni Ira habang magkahinang ang mga mata nila ni Dave. Maya-maya pa, unti-unti na nitong tinawid ang pagitan ng mga mukha nila. At nang muling maglapat ang kanilang mga labi, biglang nawala ang ingay sa paligid. Gaya kanina, pakiramdam ni Ira na sila lamang dalawa ng lalaki ang naroon sa mga sandaling yon. Their kiss last longer than she thought. Nang maghiwalay sila, unti-unting sumilay ang isang matamis na ngiti sa mga labi ni Dave. I think I found the gem. Sabi nito na nagpalitong lalo sa magulo niyang isip. Alright, now, kailangan niyo namang magsayaw. Putol ng host sa moment nilang dalawa. Wala na sa kanyang sarili si Ira. Para lang siyang dahon na tinatangin ng hangin saan man ito dalhin. Kahit nang matapos ang lahat, pakiramdam niya'y nakalutang pa rin siya sa ere at hindi niya alam kung hanggang kailan siya magiging ganoon. Mahigit isang linggo na rin ang nakaraan mula nang ikasal ang pinsan ni Dave na si James, pero daman niyang naroon pa rin sa araw na iyon ang kanyang isip. Ang akala niya magiging boring ang pag-attend niya sa kasal ng pinsan, pero nagkamali pala siya because that day became one of the most exciting days of his life. It's for keeps.
Pangiti-ngiti si Dave habang nagmamaneho patungo sa kanyang kumpanya. Napahagod siya sa kanyang baba nang maalala si Ira, the woman who captured his eyes right at the very moment he saw her. She doesn't have that ray of sunshine thingy or any vibrant personality. Mas tamang sabihin na para itong may sariling mundo. Pero kahit na ganoon, napukaw pa rin ito ang atensyon niya. Kahit nga ang pag-irap-irap nito sa kanya ay mas nakadagdag pa sa appeal nito. She was like a lotus flower in the middle of muddied place. May sarili itong kinang na hindi agad napupuna ng kahit na sino. At dahil sa madaldal nitong mga kaibigan, nalaman niya kung bakit may pagkamataray ang babae. Pero hindi naman siya madaling sumuko. Well, I'm not going to be the youngest CEO of Antonio Corp. Kung sa isang kasap matay, atras na ako sa laban. Sabi niya sa sarili bago napatingin sa screen ng kotse niya sa dashboard. Napangiti siya nang makita kung sino ang tumatawag. Agad niya tong sinagot. James, how's the honeymoon trip? Nag-enjoy ba kayo ni Mina? He gifted the newlywed couple a trip to Europe for their honeymoon. At nasisiguro niyang nakabalik na ang mga ito at nabasa na rin ng kanyang pinsan ang kanyang mensahe. Of course, bitin pa nga pero sandali. Ano ba tong sinasabi mo? Gusto mong makuha ang number ni Ira? Why? Sagot ni James sa kabilang linya. Yeah, ibinigay ko sa kanya ang calling card ko dahil gusto kong kunin ang flower shop niya sa parating na event na kumpanya. Ang kaso, hindi naman siya tumatawag sa akin. Baka akala niya nagbibiro lang ako. Palusot niya dahil ang totoo, noon pa talaga niya gustong malaman kung saan nakikita ang babae. Hindi naman kasi niya nakuha pang magtanong sa mga kaibigan ni Ira dahil mas maaga siyang umalis noon. May meeting pa kasi siyang pinuntahan. Ganun ba? Itatanong ko muna kay Mina. Text ko na lang sa'yo pati ang address ng kanyang flower shop. Okay, pinsan. Salamat Maasahan ka talaga. Hindi naman nagtagal ng paghihintay niya. Connected kasi yun sa cellphone niya. Binasa niya sa screen ng kanyang kotse sa dashboard ang text nito. Malapit lang din pala. Pasay lang. Sabi ni Dave nang makita kung saan ang address ng flower shop ni Ira. Kaya sa halip na sa opisina niya siya tumuloy, ay doon siya nagtungo. Pagka-park niya sa kanyang kotse ay madali niyang iginala ang mga mata sa paligid. Nasa business area ang pwesto ng flower shop kaya alam niyang maganda ang kita niyon. Del Mundo's Paradise. I like it. Basa niya sa pangalan ng shop bago tumuloy sa loob. Bukas na yon dahil alas 10 na rin naman ng umaga. Good morning, sir. Ano pong hanap nila? Tanong ng isang babaeng lumapit sa kanya. Inalis ni Dave ang suot niyang itim na salamin at ngumiti rito, na sandaling ikinatulala ng kaharap. I'd like to buy 100 pieces of red roses. Meron ba kayo? Napakurap-kurap ito sabay tango ng sunod-sunod. Mayroon ho kami niyan. Sandali lang ho. Madaling tinungo ng babae ang isang malaking lagayan. Sa pagkakaalam niya, fridge yon na nakadisenyo para talaga sa mga bulaklak, para ma-maintain ang pagiging sariwa ng mga ito. Lumapit siya sa babae na tinungo naman ng isang pahabang lamesa kung saan ina-arrange ang mga bulaklak. Just make it simple. Hindi ko kasi alam kung gusto ba ng pagbibigyan ko ang ganyang klaseng bulaklak. Sabi niya. Ho? Dapat inalam niyo muna kasi paano kung hindi niya magustuhan to? Ang dami pa naman. Wika na itong abala na sa pagbibilang. Wala naman sigurong makatatanggi sa ganyan kaganda at karaming bulaklak, hindi ba? Napalabi ito. Kung sa bagay, tama rin naman ho kayo, sir. Kung ako ang bibigyan ng ganito, malamang magtatalon pa ako sa tuwa. Aba, hindi rin naman biro ang presyo ng ganitong klaseng bulaklak. Napangiti si Dave. Mukhang madaldalang assistant na yun ni Ira. Kaya naman kinuwento pa niya ito habang ginagawang bouquet ang binili niya. Lalagyan pa ho ba natin ng card, sir? Hindi na. Ako rin naman na mag-aabot niyan. Ganoon ho ba? Heto na po, sir. Ibinigay sa kanya ng babae ang bulaklak. Magkano? Dito po. Itinuro nito ang counter. Sumunod si Dave sa babae at pagkatapos bayaran ay muli siyang nagtanong. Nasaan pala ang boss mo? I have a meeting with her today. Kukunin ko kasi ang flower shop niya para sa parating na event ng kumpanya ko. Anyang kalahati kasinungalingan at kalahati totoo. Po? Talaga po? Yes. Narito ba siya? Kanina pa niya nakita ang isang silid na nakapinid na nasisiguro niyang pinaka-opisina ng babae. Naraon siguro to. Wala po kasi siyang sinabi na may ka-meeting siya. Alanganing tugon nito. Ganun ba? Mukhang hindi lulusot ang katwiran ko Anya sa isip. Ganito na lang, miss. Ito ang calling card ko. Ikaw nang kumumpirma kung sino talaga ako.
Dumukot siya sa bulsa ng suot niyang coat at ibinigay sa babae ang maliit na papel. Binasa naman nito yon. Dave Antonio? Nauutal nitong wika at pinakatitigan siya. Pagkatapos, agad nitong dinukot ang cellphone nito at may kung ano-ano roong pinindot. Nang makita na ito ang hinahanap, napasinghap to. Totoo po ba to? Hindi pa rin makapaniwala ang tanong nito na pinaglipat-lipat ang tingin sa kanya at sa hawak na aparato. Yes, that's real. And so do I. So, pwede ko na bang makausap ang boss mo? Madali itong tumango at agad na tinungo ang nakapinig na silid. Marahan itong kumatok doon ng 3 beses bago nila narinig ang tinig ng babae. Pasok. Tumingin sa kanya ang kasama. Tuloy na kayo, sir. Medyo wala lang ngayon sa sarili niya si ma'am pero sure ako magugustuhan niya pakikipag-usap niya sa kanya. Thanks. Ngumiti pa si Dave dito. At bago pa niya buksan ang pinto ay huminga muna siya ng malalim. Agad niyang sinilip ang tao sa loob. Nakita niya si Ira na nakasandal sa kinauupuan nito habang nakatingin sa kawalan. Nakatagilid ito sa gawin niya at palagay niya hindi nito napansin ang tuluyan niyang pagpasok, kahit na ang pagsara niya sa pinto. Marahan ng mga hakbang na lumapit si Dave kay Ira. Madali rin niyang pinasadahan ng tingin ang itsura ng babae. She's wearing a floral dress. Lagpas tuhod yon habang ang manggas naman ay abot hanggang magkalagpas ng siko. Noon pa niya napansin ang medyo may pagkakonservatibo nitong pananamit. Dahil sa lahat ng abay noon sa kasal ni na James at Nina, ito lamang ang may manggas ang suot na gown. Naka-cycling shorts din ito na hanggang tuhod dahil noong isinuot niya ang garter nito ay naramdaman niya yon. Napangiti siya nang kumibot-kibot ang mga labi nito. Sa tuwing pagmamasdan niya ang mukha nito ng ganoon, iisa lang ang pumapasok sa kanyang isip. Si Christine Hermosa, na hindi yata tumatanda at hindi nakakasawang pagmasdan ng mukha. Hindi nga halatang 37 na ito. She looks so young and fresh. A penny for your thoughts, Miss CEO. Ay, kulas na may balbas. Bulalas ni Ira na muntik pang mahulog sa kinauupuan kung hindi nakakapit sa gilid ng lamesa nito. Hey, careful. Agad siyang napalapit dito at inilalayan to. I can handle myself. Bahagya itong pumiksi pero hindi naman niya binitiwan ng hawak niyang braso nito. Tumikhim ito at tiningnan siya ng nangungunot na noo. Anong ginagawa mo rito? Ngumiti siya. For you. Anya sabay abot ng kanina pa niya hawak na mga bulaklak. Mas lalong dumami ang mga gatla sa noo nito. Hindi ako mahilig sa bulaklak. Tahasang tanggi nito. Talaga? Bakit flower shop ang tinayo mong business kung hindi ka mahilig sa bulaklak? Wala lang, gusto ko lang. Bakit pa? Hindi na ba pwedeng magtayo ng negosyo ang isang tao kahit hindi naman gusto ng owner ang produkto niya? Natawa siya pagkuway napailing. You already said the reason. Paano ba mapapalago ng owner ang business niya kung hindi naman pala niya gusto ang produktong kanyang binibenta? Kung sa pagkain, nausog na siguro ang lahat ng bumili. At kung sa ganitong flower shop naman, siguro maraming nang nag-break na magkasintahan dahil hindi gawa sa pagmamahal ang mga paninda rito. Hindi kaya. Mas maraming ang bumabalik na customer kasi nagustuhan nila ang produkto namin. Well, baka naman may gayuma mga bulaklak nyo kaya ganun. Pigil na pigil ni Dave ang matawa ng malakas nang bigla itong sumimangot. Ano ba kasing ginagawa mo rito? Pasuplad ang tanong nito sa halip na sagutin siya. Tanggapin mo muna tong bulaklak bago kita sagutin. Ay ayaw ko nga, bakit ba mapilit ka? May allergy ako sa ganyan. That's a lame excuse, you know. Paano ka papasok sa trabaho kung may allergy ka sa mga bulaklak? Nakagat nito ang pang-ibabang labi. Halatang wala nang maidahilan sa kanya. Take this o baka gusto mong itapon ko na lang to. Dagdag pa niya. Nanlaki ang mga mata nito. What? Are you insane? Ang mahal-mahal nito, no? Akin na nga. Padarag na kinuha ni Ira ang bulaklak sa kanya na ikinangisi niya. Pagkapatong nito sa bulaklak sa kanang bahagi ng lamesa nito, naupo naman siya sa kaliwang bahagi. I told you, gusto kong kunin ang flower shop mo. Umpisa niya sa babaeng hindi na yata mawawala ang pangungunot ng noo. Parang ang hirap niyang patawanin ah. Sabi ni Dave sa isip. Hindi kami tumatanggap ng mga malalaking client. I'm sorry. Agad na tanggi nito. Amused siyang napatingin dito. That's bad in business, you know. Kapag may kliyente ka, grab lang ng grab. At paano kung hindi ko naman mamitang demand ng kliyente? Sinong masisira? Hindi ba ang business ko rin? So, human resource ang kailangan mo, ganun ba? Parang ganun na nga. Kita mo naman na iisa lang ang kasama ko ngayon.
May iba pa naman akong tauhan pero alternate lang sila sa pagpasok. Hindi rin ganun kalaki ang shop ko. Paano kung ako na mag-provide yun? Budget and human resource to be exact. Nakita ni Dave na sandaling nag-isip ang babae. Tinitigan siya nito sa mga mata. Tapatin mo nga ako, Mr. Antonio. Is this only for business? O baka naman may iba ka bang motibo? Sumeryoso naman siya. At paano kung may iba pa nga? Then I don't have any reason to accept your offer. Matigas nitong wika. Napabuntong hininga si Dave. Alright, just pure business. Wala talaga siyang pagpipilian kung hindi ang sundin muna si Ira. Ngayon lang naman to. Kukunin ko muna ang loob niya. Sabi niya sa sarili. Iba kasi talaga siyang mahulog sa babae. Bigay kung bigay. At hindi siya sumusuko nang hindi pa man nag-uumpisa ang laban. At lahat ng sinisimulan niya, tinatapos niya rin anuman ang resulta. Is it a deal? Untag niya. Sinuri nitong muli ang kanyang itsura. Para bang naninigurado pa rin to. At nang tumango ang babae, malapad na napangiti si Dave. Thank you for accepting my offer. Sisiguraduhin ko magtutuloy-tuloy ito. At muli siyang umiti rito. Subalit ang akala ni Ira na hanggang sa simpleng business deal lang sila magkakasama ni Dave ay hindi nagkatotoo. Dahil sa halos 2 buwang nakalipas, sinasadya man o hindi, ay nagkakasalubong ang mga landas nila. Idagdag pa ang madalas nitong pagbili ng bulaklak sa shop niya, na sa kanya rin naman napupunta. Hindi niya kayang itanggi na kinikilig siya sa mga gawaing yun ng lalaki, pero hindi pa rin talaga mawala sa kanyang takot. Mas malakas ang bulong na labanan niyang nadarama kaysa ang magdusa sa huli. Pero talaga yatang may pagka-psychic si Dave at kahit saan yata ay nasusundan siya. Gaya na lamang ng araw na yon na nag-grocery siya kasama ang bunsong kapatid na si Aida. Bigla na lamang sumulpot ng lalaki mula sa kung saan. Oops, sorry. Anang bumunggo sa cart na tulak-tulak ni Ira. Napakunot ang noon niya nang makilala ang may-ari ng tinig. Dave? Oh Ira, grocery day mo rin? Tanong nitong kay lapad ng pagkakangiti. Para bang nakakita ito ng anghel. Ate, kilala mo? Ani Aida na kinalbit pa siya. Just one of my business clients. Kiming sagot niya bago bumaling sa lalaki. It's nice meeting you, Mr. Antonio. Excuse me but we need to go ahead. Marami pa kaming pamimilhin. Halika na, Aida. Itinulak niya ang cart pero bigla naman siyang hinila ng kapatid. Teka lang ate, hindi mo man lang ba ako papakilala sa kanya? Anito. Binalingan niya ang lalaki. Nakangiti ito. Ngiting hindi nawawala kapag siya ang kaharap. At ngiting madalas tumutunaw sa matigas niyang puso at unti-unting nag-aalis sa pader na iniharang niya sa pagitan nila. Lord, please give me courage. Ayoko mahulog sa isang kagaya niya. Baka masaktan lang ako. Pero kung ganito naman siya palagi, ano nang gagawin ko? Hoy ate, tulala lang. Hay nako, ako na nga lang. Impatient na bumaling si Aida kay Dave at nagplaster ng malapad ng ngiti. Hi, my name is Aida, her sister. How about you? Inilahad pa nito ang palad sa lalaki, na madali naman itong tinanggap. I'm Dave Antonio. Casual nitong wika. Dave Antonio? Ikaw si Dave Antonio na kilala ng lahat? Nanlaki ang mga mata ni Aida nang tumango ito. Gosh, akala ko kamukha mo lang, pero ikaw nga pala. Paano mo nakilala tong kapatid ko? Saka himala na may kaibigan na siyang lalaki ngayon. Sabi pa nito. Sikat talaga si Dave dahil palagi itong laman ng balita at magazines. He's handsome, rich, and very down to earth. Ilan lamang yun sa mga katangiang palaging napupunan ng publiko rito. Pero hindi naman basta-basta naniniwala si Ira sa mga sabi-sabi lang at nakikita ng mga mata. Hindi pa rin siya kumbinsido na totoo ang pinapakita nito. Pagpasensyahan mo na tong ate ko, Dave ha. Madalas talagang tikom ang bibig niyan kapag kaharap ang isang lalaki. Narinig niyang wika ni Aida na hanggang sa mga sandaling yon ay hindi pa binibitiwan ang palad ng binata. Nakadama si Ira ng inis. Aida, baka naman namamawis na mga kamay niyo. Sita niya rito. Napatingin ito roon. Ay, oo nga, sorry. No, it's okay. Sanay naman na ako. Singit ni Dave. By the way, mukhang marami kayong pinamimili ah. Puna ng lalaki na nakatingin sa cart na tulak-tulak niya. Ay oo, birthday kasi ng nanay namin ngayon. Actually, nagmamadali kami. Ganun ba? Samahan ko na No, I mean, wag na. Nakakahiya naman sa'yo. Mabilis na putol ni Ira sa sinasabi nito.
No ate, mariing kontra naman ni Aida. Nang panlakihan niya ito ng mga mata, ibinalik lang nito yun sa kanya. Hindi ba nga sira pa ang kotse mo, te? Paano na lang tong mga karne? Baka hindi pa tayo nakakauwi, sira na. Ang init kaya sa labas. Ganun ba? Ako na maghahatid sa inyo. Total, dala ko naman ang kotse ko. May ngiting offer agad ni Dave. Ayun, tamang-tama. Kaya halika na. Ano ba lang gusto mong itawag ko sa'yo, Dave? Parang same age lang yata tayo eh. Ani Aida na hindi nagpatinag sa mga kurot na ibinibigay ni Ira dito. Ayaw talagang paawat ng kapatid niya. Oh, really? I'm 27 by the way. Sagot naman ng lalaki. Ayun, tamang magkaedad nga lang tayo. But don't worry, Dave. Hindi naman kita aagawin dito kay ate kasi may anak na ako. Aida? Hindi na napigilang saway ni Ira sa kapatid. What? Totoo naman ang sinasabi ko. At bago ka pa magmarakulyo dyan, mamili na tayo dahil baka mamaya tawagan na tayo ni Ate Ami. Ang tinutukoy nito ay ang panganay nilang kapatid. 4 silang magkakapatid, 3 ang babae at ang sunod sa kanya ay lalaki. Lahat ay may kani-kanyang asawa na mga to, siya na lang ang wala. Pero kung tutuusin, single pa rin ang ate nila at si Aida dahil iniwan ng mga ito ng mga lalaking nangakong mamahalin ang mga to habang buhay. Parehong sumama sa ibang babae ang 2 walang yang asawa ng mga to. Hindi na hinabol pa ng kanyang mga kapatid ang mga yon dahil mas pinili ng mga ito ang magkaroon ng peace of mind at less stress na rin. Kung ipipilit daw ng mga ito na magsama sa iisang bubong, baka raw panay-away lang ang mangyari. At hindi naman yun gusto ng kanyang mga kapatid. Para na rin daw wala nang makita pa ang mga pamangkin niya. Kaya rin naman nga mabuhay ng mga ito dahil may kani-kanya rin namang trabaho ang 2. Teller sa bangko ang ate Ami nila, habang si Aida naman ay sa BPO pero work from home to. Kaya mas naaasikaso nito ang mga anak. Let's go Dave, doon naman tayo sa beef section. Kailangan kasi namin ng pangkare-kare. Yaya ni Aida sa lalaki na madali namang sumunod. Sabay pa ang 2 na naglakad habang nagkukwentuhan na para bang matagal nang magkakilala. Wala na nga nagawa pa si Ira nang ihatid sila ni Dave sa kanila. Nasa isang subdivision ng kanilang bahay na isang single detached house na 2 palapag. Doon din kumuha ng bahay ang mga kapatid niya para daw tabi-tabi pa rin sila. Pare-pareho naman silang professionals at may magagandang trabaho. Pinana din sila kahit papaano na magkaroon ng maayos na buhay dahil sundalo ang kanilang ama, habang dating nurse naman ang kanilang ina. At dahil matagal nang patay ang kanilang ama, siya at ang mag-iina ni Aida ang kasama ng kanilang ina sa bahay. Manliligaw mo ba yun? Tanong agad ng kanyang ate Ami nang lapitan siya habang nasa kusina sila. Si Aida pa mismo ang nagpakilala kay Dave sa lahat. And out of courtesy, hindi na ito pinaalis ng kanilang ina. Hindi we're just doing business together, that's all. Talaga? Nakataas ang isang kilay na tanong nito. Oo, bakit ba ayaw mong maniwala? Kasi ibang sinasabi ng mga kilos mo, sis. At ano namang ibig mong sabihin, ate Ami? Sinimulan mo na nito ang paghuhugas ng mga karne bago sumagot. Akala mo ba hindi nagsasabi sa akin si Mommy? Palagi niyang nakukwento na lagi ka raw wala sa sarili mo nitong mga nakaraang araw. Naisip ko lang, baka naman si Dave ang dahilan. Ano? Hindi kaya? Si Mommy talaga? Kailan pa siya naging chismosa? Aba, kilala mo naman si Mommy. Hindi yun basta-basta nagsasalita ng walang basihan. Noong una hindi ako maniwala, pero ngayong nakita ko na si Dave, hindi nito itinuloy ang sinasabi at tumangot-tango na lang. Hay nako, wala talaga ate, promise. Alam mo namang hate ko ang mga lalaki. Talaga ba? O baka naman nagbago ng paniniwala mo? Tumigil ito sa ginagawa at pinagmasdan siya ng matagal. Pagkatapos, makahulugan tong umiti. Walang nagbabawal sa iyong magmahal, Ira. Alam ko natatakot ka lang dahil sa nangyari sa amin ni Aida. Pero hindi naman ibig sabihin yun ay mangyayari din sa iyo mga pinagdaanan namin. Iba-iba naman tayo ng kapalaran. Nagkataon lang talaga na ganoong mga lalakang napunta sa amin. Saka pansin ko naman dyan kay Dave matino at magalang siya at mabait. In fairness naman kahit na mayaman, hindi mo akakalaing ganoon nga siya dahil walang kaarte-arte sa katawan. Kita mo nga Inginuso nito ang lalaki na kasalukuyan ng nagbubuhat ng mga lamesa sa labas. Katulong na ito ng kapatid nilang si Arnel. Sus, maghunos dili ka nga ate. Bukod sa napakalayo ng agwat ng mga edad namin, ano namang panama ko sa mga babaeng ka-level niya? Tiyak kong hindi talaga ako niyan type.
Mabait lang talaga siya. Natatawang naiiling na lang ang kanyang ate Ami. Siya naman, hindi mapakali. Naintriga siya bigla sa sinabi nitong napapansin siya ng kanilang ina. Tama kasi ang ate niya. Hindi yun magsasalita nang walang nakikita. Ano bang nakikita ni Mommy na hindi ko alam? Napalingon siya kay Dave na sakto ring tumingin sa kanya. Agad nang umiti ito kaya naghuramentado na naman ang kanyang puso. May gusto na ba ako sa kanya? Gosh, ang tanda ko na para sa ganito. Tili niya sa isip bago madaling ibinaling sa iba pang gawain ng kanyang pansin. Mainam na yung maabala siya para hindi ginugulo ni Dave ang buong sistema niya. It was such a new experience for Dave. Hindi siya talaga mahilig dumalo sa mga birthday party. Pero dahil kay Ira, nagawa niya ang mga bagay na hindi niya ginagawa noon. He even helped her eldest sister cooking. Mabuti na lang talaga at namana niya sa kanyang ina ang galing sa kusina. Kaya naman, puro papuri ang naririnig niya sa mga bisita. Aba, Arsenia, mukhang magandang nakuhanan niyo ngayon itong beef salpikaw ah. Super sarap. Narinig niyang wika ng isang bisita sa ina ni Ira. Naku Mare, lahat ng pagkaing nakahain ngayon luto ni na Ami. Tinulungan sila nitong si Dave. Lumingon sa binata ang ginang. Dave, iho, halika saglit. Lumapit naman siya rito. At sa gilid ng kanyang mga mata, kita niyang sinusundan siya ni Ira ng tingin. Kanina pa niya yung napapansin, kaya naman mas lalong lumakas ang loob niya na ipursiging ligawan to. Dahil sa loob ng halos 2 buwan, walang ibang laman ang isip niya kung hindi ang mukha ng babae. Minsan pa nga nakatulala lang siya at hindi makapagtrabaho dahil kung ano-anong rason ang iniisip niya para lamang mapalapit pa rito ng husto. He even asked the help of her friends na naroon din sa mga sandaling yon. At kanina pa niya napapansin na pinagtitinginan siya ng mga ito. Hula niya, siya ang topic ng 4. Ano po yun, tita? Tanong niya sa may edad na babae. Nako, itong aking kumare, sarap na sarap sa luto mo, Dave. Nakangiting sabi nito. Ngumiti siya sa mga to. Salamat naman po't nagustuhan ninyo. Sobra iho, pang restaurant nga eh. Teka nga, ngayon ko lang ikaw nakita rito. Manliligaw ka ba ni Aida? Sos, hindi mare, kaibigan siya ni Ira. Sagot agad ni Mrs. Del Mundo. Ah, kay Ira pala. Kung sabagay, siya na lang ang walang asawa sa 4 mo, mare. Pero hindi ba, ayaw niya sa mga lalaki? Hindi naman sa ganon, mare. Talaga lang walang oras si Ira sa ibang bagay. Ay sus, kamo, nadala na dahil sa nangyari kina Ami at Aida. Pareho ba namang iniwan ng kanilang mga asawa, ikababait namang mga bata? Nawala ang ngiti sa kanya mga labi dahil sa narinig. Napansin naman yon ng ina ni Ira, kaya humihingi ng pasensyang ngumiti ito sa kanya. Sige na iho, dun ka na sa table niyo ni na Ira, ako na bahala rito. Sige ho tita. Pero bago umalis si Dave ay hinarap niya muna ang ginang nakausap nito. Hindi pa lang ho siguro natatagpuan ni Ira ang lalaking para sa kanya, ma'am. Pero ngayong nandito na ako, sisiguraduhin ko pong ako na talaga ang lalaking sasama sa kanya sa lahat ng sandali. At hindi ho siya magagaya sa iba. Ira will be my queen oras na sagutin niya ako. Ngumiti siyang muli sa mga nagulat na kaharap bago iniwan ang mga to. Noon lang niya naisip na tama pala ang mga nababasa niya sa social media. Na kung hindi sa kamag-anak ka makaririnig ng kung ano-ano, sa mga taong akala mo naman ay malapit lang talaga sa pamilya. At kung makaasta ay parang kilalang kilala na ang taong pinag-uusapan. Tiyak kasi na hindi lang nag-iisa ang ginang na yon na ganoon ang takbo ng isip. Marami sila. Dave, kuha ni Sheena sa atensyon niya. Halika, dali. Bakit? Anong meron? Tanong niya nang makalapit sa mga to. May pustahan kasi kami by partner. Dahil si Ira lang ang walang partner, ikaw na lang ang naisip naming i-partner sa kanya. Okay lang ba? Of course. Ano bang labanan? Nako, singing contest lang naman. Kung sino may pinakamababang score, siyang may parusa. Sagot ni Mina. Yun lang ba? Tanong niya na ang mga mata ay agad naglanding kay Ira. Namumula ito sa hindi niya malamang dahilan. Hindi naman ito umiinom. Isa yon sa mga bagay na nagustuhan niya sa dalaga. Sus, sisiw yan kay Dave. Hindi niyo ba alam na singer siya? Singit ng pinsan niyang si James. Hindi naman, marunong lang. Talaga? Mabuti naman kung ganoon dahil tong si Ira, malapit na sa palaka ang boses. Sabi ni Cheryl na ikinatawa ng mga kasama nila maliban sa kanilang 2 ng babae. Grabe ka naman, marunong naman ako kahit papano no.
Sagot ni Ira na pulang-pula. Eh di patunayan mo. Sige na, pili na kayo ng kakantahin nyo. Lumapit naman si Dave kay Ira. May song choice ka na ba? Tanong niya rito. Yes. Ano yun? Kinagat muna nito ang pang-ibabang labi bago sumagot. King and Queen of Hearts. Wow, that's a good choice. Ngumiti siya rito bago kinuha ang remote ng videoke dahil nakapaglagay na ang tatlo nitong mga kaibigan. Sila na lang ni Ira ang hindi pa. Nang lumabas sa screen ang kakantahin nila, umano yun ang kansyawan sa mga kaibigan nito. Magsitigil nga kayo at magsimula na. Pagtataray nito. Opo, Propesora. Pang-aasar pa ni Sheena. Tiningnan ito ng masama ni Ira. Tatawa-tawa naman siyang naupo sa tabi nito. Habang naghihintay na matapos ang tatlong pares, ay nakipagkwentuhan muna siya kay Ira. Tipid lang naman itong sumagot kagaya ng dati. Halatang may reserbasyon pa rin to. Nang sila na ang sasalang, sabay silang tumayo. Kaya malakas na nagsigawan ng mga kaibigan ni Ira, maging ang mga kapatid nito at iba pang bisita. Mukhang napasubo yata ako. Narinig niyang bulong ni Ira. Relax. Inakbayan niya to. Ang kamay mo, Dave. Anitong mahinang pumiksi, pero hindi naman siya nagpatinag hanggang sa marinig na nila ang intro ng kanta. Nang sinimula ni Dave ang kanta ay titig na titig siya kay Ira na ramdam niyang nanginginig ang katawan nito. Kaya ang kamay niyang nasa balikat nito ay lumipat sa kamay nitong namamawis. Pinisil-pisil niya yon para pagaanin ang nadarama nitong kaba. Sinenyasan niya ito nang ito naman ang kakanta. Pagdating sa chorus ay bahagya lang siyang sinasabayan ni Ira. Did I dream that we dance forever in a wish that we made together on a night that I prayed would never end? No, it's not my imagination or a part of the orchestration. Love was here at the coronation. I'm the king and you're the queen of hearts. Natapos nila ang kanta na wala namang naging aberya. In fact, hindi totoong sinasabi ng mga kaibigan nitong malapit ang boses ni Ira sa palaka. Marunong ito, pero hindi kagalingan kagaya ng tatlo nitong kaibigan. Please make it 90, please make it 90. O kahit 88 lang, okay na. Ani Ira sa kanyang tabi. Nakapikit ang mga mata nito at unaware yatang hawak pa rin ito ng mahigpit ang kamay niya habang naghihintay sa paglabas ng score. Yay! Sigawan ng mga nakakaalam ng pustahan nila nang lumabas na ang score sa TV screen. Madali namang nagmulat ng mga mata ang kanyang katabi para lang muling sumimangot. Ang daya, bakit 83 lang? 87 kasi ang pinakamababang score at kina Cheryl yon. Hay nako, aminin mo nang hindi ka talaga mananalo sa amin, Ira. Kahit pa nga parat ang helang tinig nitong si Dave. Kantsaw ni Mina rito. Ewan ko sa inyo. Baka naman madaya ang mic. Sagot pa ni Ira na hindi nawawala ang gusot sa muka. At sinisi pa talaga ang mic. Ang sabihin mo, talo ka talaga. At dahil talo kayo ni Dave, gagawin mong sasabihin naming tatlo. Sagot ni Sheena bago nagkaroon ng munting meeting ang mga to. Naiiling na lang si Dave habang pinagmamasdan si Ira na nakaupo na ulit at naniningkit ang mga matang nakatingin sa mga kaibigan. Para bang gusto na nitong tirisin ng tatlo. Okay, may desisyon na kami. Ani Cheryl na tiningnan muna si Ira bago siya. Malapad ang ngiti nito kaya medyo kinabahan siya. Ang parusa namin ay hindi talaga parusa. Pambibitin pa nito sa sasabihin. Ano nga? Pasuplad ang wika ni Ira. Well, gusto lang naman naming mag-date kayong dalawa. Yun lang. At syempre, para malaman namin na nag-date nga kayo, kailangan namin ng pruweba. Kailangan may mga pictures kayo. Nakangising wika ni Cheryl. Para namang naka-jackpot si Dave sa narinig. Pero kabaliktaran niyon si Ira. Ano? Nasisiraan na ba kayo ng bait? Tinaasan ito ng kilay ni Sheena. Paano naman kami masisiraan ng bait? Eh yun ang gusto naming mangyari. Okay lang naman, hindi ba Dave? Oo naman, ayos na ayos. Anyang sa kaloob-looban ay nagdiriwang. Akala niya kasi ibang ipapagawa ng mga to. Kayang-kaya naman pala niya at pabor na pabor pa. Narinig mo? Binalingan ni Sheena si Ira. Kaya hindi ka na makakatanggi pa. Dapat sa linggo ring to magaganap ang date nyo. Maliwanag ba? Sumusukong napabuntong hininga na lang ang babae.
Ano pa nga bang magagawa ko? Mag-isa lang ako laban sa inyo. Sagot nitong ikinangiting lalo ni Dave at hindi pa nakaligtas sa kanya ang pagkindat ng tatlong kaibigan ng dalaga. Parang alam na ng mga ito ang nararamdaman niya kay Ira. Kaya hindi naman niya bibiguin ng mga to. He will pursue her until she give in and accept him. Friday, araw ng date nila ni Dave. Kahit ayaw niyang magbihis dahil sinabi ng tatlong kaibigan niya na kailangan ng picture, pumili talaga siya ng pinaka-the best niyang damit. She was wearing an old rose dress. Simple lang ang tabas niyon pero lumabas pa ring elegante. Yun din ang unang beses na nagsuot siya ng damit na ang manggas ay malapit na sa may punong balikat niya. Pleated ang palda niyon, pantay tuhod. Tinernohan na yon ng itim na stilettos at isang pares ng pearl earrings. Ang buhok niya, hinayaan lang niyang nakalugay. She put a bit of foundation and lipstick, like the color of her dress. Wow, parang extra beautiful ka ngayon ate ah, sabi ni Aida nang bumaba na siya. Naroon ito sa sala at nanonood ng TV. Mabuti na lang at wala ang kanilang ina dahil alam niyang dagdag pa rin yun sa mga alaska sa kanya. Mula kasi nang makilala nito si Dave, wala nang bukang bibig ang kanyang ina kung hindi ang lalaki. Kailan ba raw ito dadalaw ulit doon at kung ano-ano pa? Panay lang naman ang dahilan niya. Ngayon ba ang date niyo ni Dave ate? Iba talaga kapag masugit ang lalaki, napapaamo kahit na tigre. Hindi pa rin tumitigil na pangaasar nito. For your information, this is just a friendly date. At para din klaro, nag-date kami kasi natalo kami sa pustahan. Mariing wika niya. Ay sus, lulusot talaga kung gustong lumusot. Pero maiba tayo. Hindi ba itong unang beses na makikipag-date ka? Anong feeling ate? Para bang may kung anong naglalaro dyan sa tiyan mo? Ang puso mo ba parang tinatambol? Parang ganito? Tugudug, tugudug, tugudug. Pinagalaw pa talaga nito ang dibdib na parang lalabas na roon ang puso nito. Inirapan ni Ira ang kapatid. Walang ganyan, okay? Ang OA mo? Pagsisinungaling niya, dahil ang totoo, ganoong-ganoon ang nararamdaman niya. Naku ate, kapag talaga nanligaw yang si Dave at hindi mo sinagot, isusumpa kita, totoo yan. At pwede ba, itigil mo na yung pagka-hate mo sa mga lalaki. Huwag mong idamay ang mga matitino sa mga naging asawa namin ni Ate Ami na parehong pulpol. Sa 10 lalaki, may 1 o 2 na hindi nila kagaya. At sinasabi ko sa'yo, isa na ron si Dave. Grab the chance ate. Sige ka, baka huling biyahe mo na yan. Hindi ka na magkakaroon pa ng kagaya niya kapag pinalampas mo pa siya. At paano mo naman nasabi kung nabigo ko nga sa relasyon niyo ng loko-loko mong asawa? Agad niyang nakagat ang labi. Hindi niya kasi gustong ipinagbibiro ang pinagdaanan nito at ng kanilang Ate Ami. Siya ang saksi sa paghihirap na dinanas ng dalawa at sa ilang beses ding pag-iyak ng mga ito. Kaya guilty agad siya. Sus, immune na ako ate. Hindi na ako nasasaktan kahit mapag-usapan natin ng lokong yun. At mabalik tayo sa usapan. Paano ko nasabi? Dahil si Dave lang ang nakita kong tumingin sa'yo na handang ibigay ang lahat. Yung tipong sagutin mo lang ako at ikaw magiging reyna ko. Yung ganong tipo. Basta. Ibang kislop ng mga mata niya. Naroon ng care, pagpapahalaga, respeto, at syempre pagmamahal. Magalang din siya sa amin at kay Mommy. May pakisama pa siya kahit naubod siya ng yaman. Nako, panalo sa amin si Dave ate. Kaya wag mo na siyang pakawalan pa. Tuloy-tuloy na wika ni Aida. Napailing na lang si Ira. Pinipigilan niya ang sarili na kiligin, lalo ang maniwala. Ewan, basta, friendly date lang to. Oo na, sinabi mo eh. Basta kapag na-inlove ka sa kanya, huwag mong pigilan, okay? At sabay pa silang napalinguan ng may bumusina sa labas ng kanilang bahay. Oh, andyan na ang Prince Charming mo. Sige na, bago pa masiluyo ng iba, isa ako muna. Bahagya siyang natawa. Ano siya, manok? Aba, matindi pa si Dave sa manok, no? Sige na, kung ano-anong sinasabi nito, makapalusot lang. Iningusan muna niya ang kapatid bago lumabas. Muntik pa siyang matulala nang makita kung paanong patamad na nakasandal ang lalaki sa gilid ng kotse nito. Naka-semi-formal attire ito na kulay dark blue na polo at pantalong itim. Nakapamulsa ito. Habang suot ang itim na sunglasses kahit pa nga malapit nang lumubog ang araw. And what captured her eyes was when he smiled. Biglang nanginig ang mga tuhod niya.
Dama niya ang panlalambot niyon kaya madali siyang lumakad sa hanggang dibdib nilang gate at kumapit doon ng mahigpit ng may ilang sandali. You look amazing, Ira. Sabi nito na madali siyang nilapitan at inilahad ang kamay. Thanks. Hindi na nagdalawang isip pa si Ira na tanggapin ang kamay nito dahil talagang nanginginig ang mga tuhod niya. Lord naman, bakit ba kapag gumingiti siya, ganito ang nararamdaman ko? Hindi ba pwedeng wala na lang? Let's go. Tumango lang siya. Maingat siyang inilalayan ni Dave patungo sa kotse nito. Pagkapasok niya roon ay hindi inaalis ang mga matang sinundan niya ang bawat galaw ni Dave hanggang sa makaupo ito sa driver's seat. Pero sa halip na magmaneho na, dumukwang to sa kanya. You must wear your seatbelt all the time, Ira. Sabi nito, hindi naman siya humihinga hanggang sa matapos ang lalaki. Thanks. God, wala ka na ba talagang ibang sasabihin kundi yan, Ira? Sita ng isang bahagi ng kanyang isip. And before I forget, sa may backseat naman ito dumukwang. For you. Anito bago ibinigay sa kanya ang isang dosenang pulang rosas. Malalaki ang mga yon at halatang mamahalin. Sorry, dapat sa shop mo ako bibili kaya lang ayoko naman na makahalata ka. Sabi pa nito. It's okay, salamat ulit. Kimi siyang umiti rito na ikinatigil nito. Ilang beses din tong kumurap. Dave, untag niya rito. Agad nitong ipinilig ang ulo. Sorry, it's just that you smiled. Napakunot ang noon ni Ira. And? You smiled at me for the very first time. Sagot nito bago itinuon sa harap ng manibela ang atensyon. But she caught how he smiled. Tipong sumakses ito ng husto. Napailing si Ira at hindi na napigilan ang mapangiti ng todo. Yun ang hindi niya makayang itanggi, na si Dave lang talaga ang nakapagpapatawa sa kanya. Hindi naman alam ni Ira na palingon-lingon sa kanya ang lalaki, kaya't nagulat siya nang bigla silang huminto. Mabuti na lang at naroon pa rin sila sa loob ng subdivision. Bakit? Tanong niya ng balingan to. Muli, titig na titig lang to sa kanya. I can't take it anymore. Dahil kung hindi ko pa to sasabihin sa'yo, baka ako rin ang magsisi sa huli. Seryosong tugon nito. Ang alin? Biglang kinabahan si Ira. Noong una pa lang, gustong-gusto na talaga kita, Ira. Kaso hindi naman kita pwedeng biglain dahil baka mas talo ka pang lumayo sa akin. Kaya hinayaan muna kitang masanay sa presensya ko. At paunti-unti, ginagawa akong lahat para maramdaman mong higit pa sa negosyong nais ko. I wanted to court you. That's the reason why I always wanted to be near you. And I know you hate men. But I want you to know na hindi ako kagaya ng ibang lalaki na mapanakit. I'm different from them. I know how to understand. I know how to respect. I know when to stop. I know when to continue. And I know when to love. And right now, hindi na lang kita basta gusto, Ira. Seeing you smile like that? Wow, parang bumukas ang langit at nag-awitan ng mga anghel sa harapan ko. So kung hindi pa ito pagmamahal, then bahala na. Basta ang importante, masabi ko sa iyo ang nararamdaman ko. Hindi pa nga yan ng lahat marami pa. Kaya lang hindi ko naman gustong madaliin ka. Dahil alam ko rin na first time mo. Humihingal ito nang matapos magsalita. Matagal niyang pinagmasdan ng lalaki. Binasa niya sa mukha nito ang katotohanan ng mga sinabi nito. I know hirap kang magtiwala. But please, don't turn me down. Just let me show you what I truly feel. Just let me love you. Dagdag pa nito sa nakikiusap na tinig. Huminga ng malalim si Ira. Hindi pa rin niya ito hinihiwalayan ng tingin. Honestly speaking, takot pa rin ako sumugal, Dave. But for the past months mula nang makilala kita, alam ko sa sarili ko na marami nang nagbago sa akin. Aaminin ko, ginilo mo talaga ang tahimik kong mundo. And when you're around, hindi ko mapigilang magtanong kung ano ba talaga ang mga nararamdaman kong to. Kung bakit walang kahirap-hirap mong nagagawa ang hindi makayang gawin ng iba. Siguro nga tama sila nang nakikita. Siguro nga, gusto kita at hindi ko lang yun maalamin sa sarili ko. Pag-amin niya. Talaga? Nagliwanag ang mukha ni Dave. Tumango si Ira. Oo, sigurado na ako ron ngayon. Pero gusto ko lang sabihin sa'yo na marami pa ring bagay ang isinasaalang-alang ko rito. Gaya ng? I'm older than you. And so? Napailing siya. Hindi mo naiintindihan. You're a known person in the society. Many will throw shades on you. Also me. Ayaw ko lang madamay ang pamilya ko. Ayaw kong muling masaktan si mommy.
Ayoko ng magulong buhay. Sigurado akong maraming hindi matutuwa kung ako ang mamahalin mo. Oh, scrap that thought, Ira. Wala akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Ang mahalaga lang dito ay ang nararamdaman natin. Ikaw at ako lang. At naniniwala naman akong age doesn't matter. Saka aanhin mo ang lalaking mas matanda nga sa'yo, pero makitid naman ang isip. And I know, maiintindihan ng pamilya mo ang pinaglalaban natin. Dahil kahit sila, gusto ka rin lumigaya. Pero paano ang pamilya mo at mga kaibigan? Hindi mo ba nakikita? Ang layo ng agwat natin. Manang araw ako, di ba? They won't mind. Buhay ko to kaya ako ang masusunod. At para sa akin, hindi ka manang. Ikaw ay isang babaeng may paninindigan at may prinsipyo. Conservative ka at mas gusto ko yun. Mas totoo, mas bihira. Handa akong ipagtanggol ka kahit kanino. Walang makakapagsabi kung sino ang tama para sa akin, kundi ako mismo. At sigurado ako, kung masaya ako, magiging masaya rin sila. Dahil ang mahalaga sa lahat, Ira, tayo, hindi ang edad, hindi ang sasabihin ng iba. Napatango-tango si Ira. May punto naman si Dave. Okay, sabi niya pagkalipas ng ilang sandali. But let's take it slow, Dave. Pwede ba yon? You know, I'm new to this. Umedad ako ng ganito na never nakaranas magmahal. I mean, may nagpapaalam naman na manligaw pero pinipigilan ko agad. Ikaw lang ang pinayagan ko na makadate. Huwag mo sanang iisipin na maarte ako. Sadya lang wala akong interes sa mga lalaki noon pa. Malapad itong napangiti at agad na kinuha ang kamay niya. Okay, I'll agree with that. Let's date first. So you mean may interest ka na sa lalaki? Maybe, pero sa'yo lang. I'm flattered, Ira. Salamat sa opportunity. Pero sigurado na naman ako sa'yo na ikaw na ang babaeng ihaharap ko sa altar. Pagkasabi niyon ay masuyo nitong hinalikan ang likod ng palad niya. Isa namang matamis na ngiti ang iginanti niya rito bago tumango. Ira and Dave dated for a month bago niya sinagot ang lalaki. Ipinakita ni Dave sa kanya kung paano nga ba mahalin ng isang lalaki. Kung paano alagaan at respetuhin. Never niyang naramdaman ang age gap nila. Pakiramdam nga niya ay magkasing edad lang sila. At tama ang mga taong nakapaligid sa kanya. Ibang-iba si Dave sa lahat. He treated her like a real queen. Wala itong pakialam sa mga sinasabi ng ibang tao. At ipinakita nitong siya lamang ang importante dito. Napatunayan niya rin na wala nga sa edad kapag mahal mo ang isang tao. Dahil nakita niyang mas matured pang mag-isip si Dave kaysa sa kanya. So, untag nito sa kanya habang palabas na sila ng mansyon ng mga ito sakay sa kotse ng lalaki. That was the third time na nag-dinner siya kasama ang ina nito. And so far, magkasundo naman sila ng mama nito dahil likas na mabait ang ginang. Dito yata nagmana si Dave ng kabaitan. Bale wala rin dito ang agwat ng edad nila ng anak nito. Ang mahalaga raw ay nagmamahalan sila at masaya sa isa't isa. What do you mean, Dave? What I mean is, do you feel like living here with me? Natigilan si Ira at tinitigan ito habang nakatutok ang mga mata sa daan. Is this some kind of a proposal? Diretsang tanong niya. Yun ang kaibahan nilang dalawa. Hindi niya gusto ang paligoy-ligoy. Dala na rin yun siguro ng edad niya at mga experience sa buhay. Ngumiti ito bago inihinto ang kotse sa gitna ng kawalan. Ang alam niya, nasa loob pa sila ng village ng mga to. Pero medyo madilim dahil malalayo ang poste ng ilaw. Tatanungin pa sana niya ang kasintahan pero bumaba na ito at gumilid patungo sa tabi niya para pagbuksan siya ng pinto. Bakit ka tumigil? Sa wakas ay tanong niya ng makababa. Because of that. Itinuro nito ang maliwanag na kalangitan dahil sa mga bituin. Walang buwan pero wala rin namang mga ulap. At nanlaki ang mga mata niya nang sumabog sa kalawakan ang iba't ibang kulay ng fireworks. But what made Ira even more shocked was when she saw the message on it. Nangingilid ang mga luhang tiningnan niya si Dave na nakatitig sa kanya at singkislap ng mga bituin sa kalangitan ng mga mata. Is it really true? Are you proposing now, Dave? Pero hindi pa naman ganun katagal ang relasyon natin. Ni hindi mo pa nga ako kilala ng lubusan. Anya sa ngatal ng mga labi dala ng excitement. Matagal o maikliman. Pareho din yun dahil alam ko. Ramdam ko na tayong dalawa ang itinadhana ng langit para sa isa't isa. Can't you see? I became mature because of you. And you learned to trust and love a man because of me. We both changed on the positive side because of each other. At alam ko, ang magiging pagtuklas natin sa isa't isa sa pagdating ng mga araw
ay magagawa pa rin natin kahit kasal na tayo. Hindi ba tama? Paliwanag nito. Sunod-sunod na tumango si Ira kasabay ng pagpatak ng kanyang mga luha. Oh, Dave. Thank you. I love you so much. Yumakap siya rito ng pagkahigpit-higpit para lang muling magulat dahil biglang lumiwanag ang buong paligid. Napapaligiran na sila ng napakaraming ilaw na animoy mga Christmas lights. Naroon pala sila sa isang bakanteng lote kung saan malapit lang sa mga to. Surprise! Anito nang kumuwala siya sa pagkakayakap dito. Agad din itong pinunasan ang kanyang nabasang pisngi. Bahagyang hinampas ni Ira sa dibdibang kasintahan. Ikaw talaga, ang dami mong pakulo. Honey, simula pa lamang to ng makulay na pagmamahalan natin. At sisiguraduhin ko sa'yo higit pa sa pagiging reyna ang ituturing ko sa'yo. You will be my universe from now on. That is, if you say yes to me. May dinukot si Dave sa suot nitong pantalon. Isa yung maliit na kahon na alam na niya ang laman. Subalit na sorpresa pa rin siya nang makita ang nasa loob. It was a green-blue sapphire engagement ring, oval in shape and as big as a toenail, with a rose gold band. Meron din yung maliliit na pink diamond sa gilid na lalong nagpatingkad sa ganda ng singsing. Ang mas nakamamangha, dahil pinaghalo ang parehong pagka-dark green at blue, halos kulay itim na yon. This is gorgeous, and may I say extraordinary and rare. Just like you, babe. Tugtong ni Dave saka ngumiti sa kanya. Yeah, this is not a typical engagement ring. Pinasadya ko pa talaga to sa Cartier in Paris. I made sure that you'll get the most rare and exquisite engagement ring that resonates your personality. So sabi ng napagtanungan ko, ang teal sapphire daw ay may vibe ng pagka-moody and romantic. Parang ikaw. But it also symbolizes emotional balance, wisdom and clarity. At kagaya ng pagmamahal ko sa'yo, ito ay malalim at totoo. Kaya hindi ito magagawang arukin ng kahit na sino. That's my definition of love for you, Ira. I love you so much. And please say yes, because I couldn't wait to spend the rest of my forever with you. Madamdaming wika nito. Of course I will say yes. Yes, Dave, I will marry you. Ikaw lang ang lalaking nagturo sa aking magmahal. At ikaw lang ang sinugalan ng puso ko. Gusto rin kitang makasama habang buhay. Mabilis niyang sagot. At habang isinusuot nito sa kanyang daliri ang singsing, sabay pa silang umiiyak na may ngiti sa mga labi. Nang tingnan siya nito, pareho pa silang natawa ng malakas. Iyakin na rin tuloy ako dahil sa'yo, sweetheart. Anito. Ikaw kayang may kasalanan. Kasi naman palagi kang nanggugulat. Hindi tuloy ako prepared. May proposal bang sinasabi sa kanyang kasintahan kung kailan magaganap? Di wala ng trilyon. Reklamo nito sabay kamot sa ulo. Oo na. Si Ira na mismo ang humalik kay Dave. At nang maglapat ang mga labi nila, muling umilaw ang kalangitan dahil sa mga fireworks. Napangiti siya at niyakap ito nang maghiwalay ang mga labi nila. I love you, Dave. Pangako, sisikapin kong maging mabuting asawa sa'yo. Ako rin. Araw-araw kitang mamahalin at uunawain. I love you, Ira. Now, tomorrow, and for always. Bulong nito. Mula ng araw na yon hanggang sa sumapit ng kanilang kasal, ay mas lalong naging kapanapanabik ang lahat. Laking pasalamat talaga ni Ira sa kanyang mga kaibigan dahil ang mga ito talaga ang naging susi sa lahat para buksan niya ang pintuan ng puso niya para kay Dave. Malaki rin talaga ang papel ng mga kaibigan sa ating buhay. Minsan, kailangan mo ng mga kaibigang mas makulit pa sa konsensya mo para matauhan ka. Pagkalipas pa ng mahigit 1 taon ay isinilang ni Ira ang panganay nilang anak na lalaki. Plano nila ni Dave na sundan ito kaagad dahil nga limitado na rin ang oras niya. Nag-aalala kasi itong baka mahirapan siyang manganak ulit kapag pinatagal pa nila ang susunod na baby nila. Na kanya namang sinangayunan. Hindi naman kasi nawawala ang me and you time nilang dalawa. Araw-araw, ramdam ni Ira kung gaano siya kamahal ni Dave. Sa bawat yakap, sa bawat tingin, sa bawat simpleng araw, pinaparamdam nito na si Ira pa rin ang una. Hindi lang bilang ina ng kanilang anak, kundi bilang babaeng minahal nito mula pa noong unang beses silang nakita. At sa bawat araw na lumilipas, lalong napagtanto ni Ira na tama ang desisyong sinugal niya ang puso niya. Lalo na't may mga panahon noon na akala niya tapos na ang kwento niya, na naiwan na siya ng biyahe. Pero hindi pa pala. Walang edad ang pag-ibig.
Minsan, dumarating to sa oras na akala mong huli na, pero yun pala ang tamang simula. Minsan pala, dumarating ang pag-ibig sa panahon na hindi mo inaasahan, sa taong hindi mo inakala, at sa edad na akala mo'y wala ng lugar para sa kilig at bagong pangarap. Sabi nga nila, ang pag-ibig ay parang sugal. May taya, may kaba, at may posibilidad ng sakit. Pero minsan, kapag sinugal mo ang puso mo sa tamang tao, sobra-sobra pang gantimpala. At kay Dave, natutunan ni Ira na hindi hadlang ang edad, ang nakaraan o ang takot. Sa tamang pagmamahal, lahat ng sugat gumagaling. Lahat ng puso may pagkakataong tumibok ulit. Kung para sa'yo, darating talaga. Kahit kailan, kahit paano, kahit sino pa siya. At kung ito nga ang tinatawag na swerte, aba, walang duda. Si Ira ang pinakamaswerteng babae sa balat ng lupa. Sana nga lang kagaya ng ibang lalaki si Dave. Para naman wala nang umiiyak na babae at wala nang naiiwan. Para lahat, masaya lang. The end. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.